Sunod, mga kababayan. Naku, ano yan, Ken? Eto na, mga kababayan. Yung sunod natin pag-uusapan ay, tapos na tayo dyan kay Yusik Claire. Alam ko, si Yusik mananalo dyan. Trial lawyer yan eh. Diyos ko, tsaka yung nakikita ko lang na, nauuna na si Bansot. Wala na. Diba? Wala na. Diyos ko, mga kababayan. Wow. Diba? Ma'am Aurelia Liagas. 'Di ba? Yun. Yung reaction ko. Dito tayo mga kababayan sa sunod natin pag-uusapan. So ano yan, Ken? Dito tayo, naku, mga kababayan, eto na. Marami talagang maanomalya sa Ilocos Sur. Bakit, mga kababayan? Kaya pala napapansin ko si Chavit, iyak ng iyak, putak ng putak. Si Aimee, iyak ng iyak, putak ng putak. Kasi mga kababayan, katulad nito, 94.5 million long bridge sa Ilocos Sur. Diniklarang 50% gawa, pero haligi pa lang ang napatayo. Kita nyo? Kaya sa totoo lang mga kababayan, itong mga umiiyak ngayon, itong mga parang alam niyo yung mga butiking naputulan ng buntot na politician, may mga sabit. 'Di ba? Biruin niyo ha. Kaya pala umiiyak si Chavit, umiiyak si Aimee, tapos nanunuro na bakit daw hindi imbestigahan ang Ilocos Norte, bakit daw hindi imbestigahan yung ganito. Tingnan nyo ngayon sa balita, 94.5 million long bridge sa Ilocos Sur, hindi pa tapos. Kahaligi pa lang nakatayo, pero nilagay sa DPWH, 50% na daw gawa. Diba? Kita ninyo? Eto na, unti-unti na. Si Aimee at si Aimee Marcos pa, mga kababayan, ang isa sa nag-cutting of ribbons. Imposibleng hindi alam ni Aimee yan. Di ba? Nako, ito na nga mga kababayan. Kaya napapansin ko, lahat sa mga umiiyak, sabit. Kita ninyo. Pakinggan ninyo. Isa ang DPWH Regional Director ng Ilocos na si Ronel Tan sa mga nasibak dahil sa flood control scandal. Kaya naman sinilip ng Bilyonaryo News Channel ang isang proyekto sa Ilocos Sur na naiuugnay kay Tan. Ang aming natuklasan sa exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. 2 oras ang biyahe mula Abra patungong Vigan ni Ilocos Sur. Kaya mga nagmamadali may naisip na diskarte. Pagdating sa bayan ng San Quintin, sasakay sa balsa kasama ang motorsiklo. Ang bilis na neto eh. Sabi ko, wala naman akong hawakan kaya natatakot ako. Tulay sa pagitan ng Abra River ang naisip na solusyon para mapabilis ang biyahe. Pagdudugtungin nito ang Barangay San Mariano sa bayan ng Bantay, Ilocos Sur at bayan ng San Quintin, Abra. Kaya mula sa Bangged na siyang kabisera ng Abra, magiging 1 oras na lang ang biyahe dahil hindi na kailangang dumaan pa sa Narvacan, Ilocos Sur. March 3, 2023, Hello po, Ma'am Suplada. isinagawa ang groundbreaking ceremony. Pinangunahan nito ni Senator Aimee Marcos at Ilocos Sur Governor Ayan, nakita nyo mga kababayan. So, imposibleng hindi alam ni Aimee yan. Na mismong kamag-anak ni Chavit at si Aimee mismo ang nag-cutting of ribbons. Diyan sa 94.5 million long bridge na ang inilagay sa DPWH 50% na daw nagawa, no? Pero haligi pa lang ang nakatayo. So, paano yan ngayon i-explain? Paano yan ngayon i-explain, mga kababayan? Sasabihin na naman ni Aimee yan, galit siya sa ayuda. Sasabihin naman ni Aimee yan, ayun, may ayuda na naman. Kasi bakit? Suhol na naman yan para i-impeach si Sara. Paano to niya i-explain itong mga pangyayaring ito? 'Di ba? Kita nyo? Ilocos Sur. Longest bridge. 50% complete pero poste pa lang nakatayo. Kita nyo yan? Paano yan ngayon ipaliwanag? Kaya nag-iingay eh. 'Di ba? Kaya sila nag-iingay mga kababayan kasi bakit? Para makita ng tao, actually mga politician na mga sabit sa korupsyon
or dawit sa korupsyon, isa lang advice ko. Isipin ninyo kung anong taon kayo pinanganak, huwag niyong ibalik. Dapat dapat future ang isipin ninyo, future. Bakit? Nung unang panahon, radyo-radyo lang. Yeah? Kung naalala ninyo mga kababayan, no, maiba tayo. Nung 1995, wala pang Facebook noon. Wala pang Twitter, wala pang Instagram, walang YouTube, walang TikTok. Alam nyo ba na nag-concert ang Mikey Learns to Rock sa Cagayan de Oro na ang mga tao ay hindi bumili ng ticket at hindi naniniwala kasi daw paano mangyari Cagayan de Oro pupuntahan ng pinakasikat na boy band na Mikey Learns to Rock? No, kung saan sa radyo lang nag-a-announce. Pero noong ang singer ng boy band na Mikey Learns to Rock lumabas sa taas ng kotse at nagwawagayway ng kamay, tsaka palang nalaman ng tao na totoo nga, nandyan nga ang singer na Mikey Learns to Rock. 'Di ba? Tsaka pa sila bumili ng ticket. Kasi bakit? Noong kapanahunan na yun mga kababayan, wala pa pong social media noon. Mahirap mag-promote at higit sa lahat, mahirap maniwala sa sabi-sabi. Kaya kung anuman ang sabihin ng radyo at nabayaran ng politiko, ang mga tao maniniwala. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, pag sinabi noon, radyo-radyo lang nakikinig, 'di ba kadalasan ang mga nakikinig doon, mga lolo, lola. Kasi madaling araw, kunting kakuskus lang, ultimo apak ng ipis, nagigising na. 'Di ba? Tapos yung TV noon, naka-antina pa, may fluorescent na, yung pundi na fluorescent na ilaw, tapos may poste na kawayan, iikot-ikutin mo pa yun. O pag nanood ka ng Mara Clara noon, tapos Rosalinda, iikutin mo pa, minsan babatugan pa ng ibon. Kaya pag may ibon doon sa fluorescent, lumalabo ang TV. So ngayon mga kababayan, ganito kasi sa modernization ngayon or sa modern world, no? Nandito na tayo sa 20th century. Kayong mga politician na nagpi-feeling malinis, siguraduhin ninyo na hindi kayo nasisilip. Kasi bakit? Ngayon sa sitwasyon at sa panahon natin, no? High-tech na. May wifi na, may cellphone na. Kahit ang cellphone mo malabo as long as nakikita at naririnig ang sinasabi, pwede na maging ebidensya yan. Kaya yung mga palusot ninyo na wala kayong kinalaman, hindi kayo sangkot, wala kayong alam, 21st century na, wala kayong alam, hindi kayo dawit, siguraduhin ninyo kasi ang mga tao may kanya-kanyang cellphone yan. At wala tayong batas sa Pilipinas na bawat cellphone ng tao ay kumpiskahin at titignan kung meron bang nakabidyo ba na may kinutkot doon na kware, meron bang haligi dyan na haligi lang nakatayo pero ang mahal-mahal ng pondo. Diba? Tandaan ninyo mga kababayan. Tandaan ninyo. High-tech na ngayon. Kaya yung mga inaaray-aray ninyo, tapos aakyat kayo sa stage, tapos sasabihin ninyo, bata pa kami ni Bongbong, ading ko, adik siya. Sinong maniniwala? Diba? Tapos yung isa naman, girl, alam mo girl, ito si Claire, ano to aso to aso pag pinakain mo, tatahol yan. Kaya girl, nabayaran kasi kaya tumahol ng tumahol. Alam naman, diba, kapag ang aso, siyempre, ako ngayon, siyempre ako, dog lover ako. Diba kapag nag-alaga ka ng aso, siyempre ang aso, pag inalagaan mo, siyempre nasa bahay mo yan. Ngayon, kapag may strangers, or di kaya magnanakaw, diba? Or akyat bahay, or diba, mga kawatan. Siyempre, pag hindi ka kilala at magnanakaw ka, tatahulan ka talaga. Diba? Napakasimple lang yan eh. Diba, mga kababayan? Kung ikaw aso, diba? Tapos may akyat bahay pumasok sa bahay nyo, hindi mo ba tatahulan? Maliban na lang kung ang aso pipi yun, or bingi, o bulag. Diba? Kaya, ganun talaga ang aso. Kapag inalagaan mo, ng ayos pinapakain mo, babantayan ka. Much better pa nga mag-alaga ng aso kaysa mag-alaga ng tao Bakit? Kasi ang tao nanakawan ka. Yung aso, never kang nakawan, maliban na lang kung hindi mo pakainin ng ayos.
Di ba? Kaya yung sabi, girl, tahol ng tahol, girl. Tatahol talaga, may kawatan nakita eh. May magnanakaw na nakita, tatahol talaga ang aso. Di ba? Siyempre, may nakitang magnanakaw. Oo. Pero hindi po lahat ng aso tumatahol dahil may magnanakaw. Yung iba, tumatahol kasi bakit? May nakita siyang kapwa aso. Di ba? Ganun yun. Yung iba tumatahol kasi bakit? May magnanakaw na umaaligid. O di kaya may dumaan na magnanakaw kaya siya tumahol. Oh, ganun yun mga kababayan. So paano ninyo ngayon ito i-explain na merong 94.5 million halaga ng Long Bridge na instead of 2 hours na biyahe from Abra to Ilocos or from Abra to Bigan, 1 hour na lang. So, saan yung aasahan ng mga constituent ninyo dyan or mga lalawigan or nasasakupan ninyo na instead of 2 hours from Abra to Bigan, Ilocos Sur, ay 1 hour na lang, kung haligi pa lang ang nakatayo. Pero niluloko ninyo yung mga butante dyan na ang sabi ninyo, 50% ng gawa. Pero paano mo nasabing 50% palang gawa sa DPWH kung ang nakatayo ay haligi pa lang? 'Di ba? Oh, niluloko. Dito pa lang yung mga butante ninyo, niluloko nyo na. Kaya kung ako sa inyo mga butante, magising na kayo, mag-isip-isip na kayo. 'Di ba? Biruin nyo, idideklara ninyo sa DPWH 50% na gawa. Samantalang haligi pa lang nakatayo. So ilang taon yan, kung hindi nasisilip yan, kung hindi sinabi ni PBBM na mahiya naman kayo, at kung hindi iniimbestigahan ni PBBM at pinangunahan ni PBBM yan, so hanggang ilang taon matengga yan dyan. Namatay na lang yung nagpagawa, namatay na lang yung politician na nag-propose niyan, nabulsa na lang niya lahat-lahat, minana na lang ng mga nipo babies niya. Yung tulay hindi pa rin nagawa kung hindi nasilip. Biruin ninyo, nakapagpakasal na nga yung mga anak pero yung proyekto hindi pa rin tapos. Kita ninyo? Oo, continue. Jerry Singson. Saksi rin si Engineer Ronel Tan na siyang direktor ng DPWH Region 1 noon. Pero kamakailan lamang ay sinibak ni Secretary Vince Dizon. Ang tulay ay may habang 350.9 meters, 94.5 million pesos ang pondong laan para rito. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, ang Notice of Award na pinirmahan ni Engineer Tan na asawa ni Quezon Governor Helen Tan ay nai-award sa APB Construction na pag-aari ni Armando P. Baldonado Sr. noong February 10. Base naman sa Contract of Agreement na nilagdaan noong February 20, 2025, dapat ay matatapos na ito sa loob ng 212 days. Sa transparency portal ng DPWH, nakalagay na ang proyekto ay 50.6% complete na. Pero nang puntahan namin ang proyekto, tanging mga di tapos na poste ang makikita. Pinuntahan. Kita ninyo? Kita ninyo, mga kababayan? Nakita ninyo? Ang nakalagay sa data portal ng DPWH, yung tulay ay 50.6% na daw nagawa. So kalahati na gawa na. Pero nung nakarating, putang ina, kabilya lang at buhangin yung nakatayo. So sino pinagluloko ninyo? Nasaan yung pondo niyan? Sige nga. Kita ninyo? 50.6% ang gawa na daw. Oh, so kung ganito kahabang tulay, ganyan, halimbawa tulay ito, tapos na to. Ito hindi pa gawa. Pero nung in-inspeksyon na, haligi pa lang nakagano nasa lupa. Mas mahaba, mas mataas pa yung tuhod Di ba? Mas taas pa yung tuhod. Ngayon, ang tanong, nasaan yung 94.5 million? Sinong nag-ambag-ambag niyan? Sino ang naghahati-hati diyan? 'Di ba? Kung hindi ininspeksyon, kung hindi pinuntahan, hindi malalaman. Putang ina, 50.6% tapos. Kung ganito kahabang tulay, tapos na yung kalahati. Yung kalahati hindi. Tapos nung pinuntahan mo doon, ganyan lang. Butas. 3 dangkal lang mula sa lupa yung kabilyang nakatayo, wala pang ang poste. Wala pa nga 20%, 0.1% pa nga lang yata 'Di ba?
Kita nyo? O, tapos imposible hindi alam ni Amy yan. Siya ang nag-cutting of ribbons doon. Kaya naman pala umiiyak. Kaya naman pala umakyat dun sa stage ng Iglesia ni Cristo Rally at sabi, bata pa kami ni Bongbong. Ako yung tumatayong magulang niya. Sinabi ko nga, napakasalan na siya ni Lisa. Kasi alam ko, pag nakapag-asawa na siya, magbago na siya. Nagkakamali ako. Kasi pareho pa na silang adik. Putang ina. Apakasinungaling yung mga putang ina nyo. Diba? Tapos nung puntahan, oh, kita nyo to, oh. Tanging mga tita. Oh, kita mo yan. Oh. Tapos nung puntahan na yan, nakikita mo 3 dangkal lang mula lupa. Tapos yung semento, isa pa lang. Tapos in the rest, puro bakal, kabilya lang yan nandyan. Oh, 3 dangkal lang yan, oh. Mas mataas pa yung tuhod mo pag nakatayo ka. Yan ba yung sinabi niyong 50.6% tapos 94.5 million halaga ng long bridge from Abra to Bigan? So, sinong dadaan dyan? So, ano yun? Bilaran ng ano? Pag, sampayan ng damit pag naglaba ka dyan sa ilog? So, ano, paano pakinabangan yan? Dapat dyan ang gagawin ninyo, yung mga naghahati-hati sa pondo na yan, idugtong-dugtong, iupirahan sila lahat, idikit yung paa at ulo, itahi para idugtong sila yung gawing tulay. Di ba? Para maranasan nila, nadadaanan sila ng sasakyan. Di ba? Dapat sila lahat, di ba, yung nakaganon, oh, dugtong silang lahat. Tahiin mo yung kamay at paa. Para magkadugtong silang lahat, tapos itali mo dun sa dulo, itali mo dun sa kabila, padaanan sila ng tao. Di ba? Nang maranasan nila. Tapos sasabihin ninyo ngayon si PBBM ang mastermind. Wow. Wow. Ang galing. Wow. Mastermind si BBM. Wow. Pero si Amy ang nag-cutting of ribbons. Wow. Ang galing. Wow. Di ba? So anong gusto niyo mangyari dyan? Yung mga tao, magtayo na lang kayo ng ano dyan, crane. Nakatayo na crane, tapos may baging. Tapos kung gusto mong tumawid dyan sa ilog, hahawa ka sa baging, Tarzan, oh, wow, 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 gaganon ka, tapos lilipad ka, tawid dun sa kabila. Paano kung may bitbit kang motor, sasakyan, itatali mo yung sasakyan, tapos ilambitin mo ganun, patawirin mo diretso sa kabila. Oh, di pag landing nun dun, pag may matamaan, di tumalsik. Diba? Ay, Diyos ko. Siguro pag natapos yung tulay na yan, ang hugis yan, half moon. Diba? Oh, pa-curve, hugis sandok. Pag ganun siguro yan, oh, pag natapos. Ay, nako. Ang tanong ngayon yan, paano ibalik yung pundo niyan? Sinong naghahati-hati? Saan na pupunta? Diba? Ay, nako. Diyos ko, mga kababayan.